Isinuot niya dito ang singsing at binitawan ang kanyang pangako para sa lalaki. Zeus Olivares, I promise to love you and treasure every day of my life with you and with our children. I would stay in love with you in sickness and in health, to be a better half that would support you in every endeavor of your life. I love you so much, Zeus, and I would live and die and live again loving you. Madamdamin niyang pahayag. Ilang sandali pa ay inanunsyo na ng pari ang pagiging ganap na mag-asawa nila Zeus na binigyan ng masigabong palakpakan ng mga taong naroroon. You may now kiss the bride. Zeus' lips landed to hers like a butterfly's wings that touched her. Masuyo ngunit nakaliliyo. When she thought that he would end the kiss, Zeus became aggressive and gave her a thorough kiss. Nakahawak siya sa mga braso nito para makakuha ng suporta sa pagtayo, while he was holding her on her waist. The kiss lasted longer than necessary. Kung hindi lang nila narinig ang kantsaw ng mga tao sa paligid ay hindi siya bibitaw sa paghalik ni Zeus. Napasubsob siya sa dibdib ng asawa. She felt so contented in everything that is happening in her life. Ang sumunod na nangyari ay sa reception. Ginanap nila ito sa bakuran ng bahay ng mga Olivares. Everyone was enjoying the moment. Magkatabing nakaupo ang magkasintahang Russell at Ara. Kasama din nila sa mesa ang ama ni Russell na si Roberto. Sa kabilang mesa ay nakaupo si Vince while sipping his wine. Ngunit ang isip ay wari bang wala sa mga nangyayari sa paligid. Katabi ni Vince sa upuan ang nakababatang kapatid na si Bea. But her eyes were at the couple on the other table, kila Russell at Ara. Clarissa saw the loneliness that Bea's eyes have while looking at them. Panibog ho ba ang nakikita niya sa mukha ni Bea? Maya-maya ay unti-unti nang nagpaalam ang mga tao. Lumapit sa kanila si Vince at nagpaalam. Hindi ba pwedeng dito ka na lang magpalipas ng gabi? Padalim na, Vince. Wika ni Zeus. Kailangan kong umuwi ng rancho, Zeus. Something came up and Sarah needs me. Sarah who? Putol ni Zeus kay Vince. Ang babaeng pinatuloy mo sa rancho? Nasa rancho pa rin ba siya? Saka ko na ipapaliwanag. Sagot nito sa kapatid. Congrats again. Humalik ito sa pisngi ni Clarissa bago nagmamadaling umalis. Nagkatitigan na lamang silang mag-asawa. Pagkatapos magpaalam ang lahat ng bisita ay gumayak na rin sila papunta sa kanilang silid. Si Lucio ay kanina pa napatulog at nasa silid ni Tia Cecilia. Is Bea okay? Tanong niya kay Zeus. Kanina pa nagpaalam ang kapatid nito na aakyat sa sariling silid. Hindi pa man tapos ang pagtitipon. Don't mind her. She will get by. What do you mean? She has this strong crush for Russell since she was a kid. Clarissa now realized kung para saan ang kalungkutan na nakita niya sa mukha ng hipag habang nakatitig sa magkasintahan kanina. She was jealous. Zeus, on the other hand, is also thinking about his younger sister. Sana lang ay tumupad sa usapan nila si Paul Valeriano, the young businessman that owns the Healthwell Company. Lumundo ang kama sa tabi ni Clarissa nang nahiga doon ang asawa. Agad siya nitong niyakap at ginawa rin ng halik. They made love. It was smoothly done but devastatingly awesome. Naging maingat si Zeus sa pag-angkin sa kanya sa kaalamang nagdadalang tao siya. She closed her eyes at isinuksok ang sarili sa dibdib ng asawa. I want to give you something, sweetheart. Napamulat siya ng mga mata sa sinabi nito. Bumitaw ito sa kanya at tumayo sa kama. Uncaring if he was naked as the day he was born? Bakit ba ang hilig nitong ibalandra ang katawan sa kanya? Kinuha nito mula sa sariling closet ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Agad siyang naupo sa kama at sumandal sa headboard. Kip-kip niya ang comforter hanggang sa kanyang dibdib. This, iniabot ni Zeus sa kanya ang diary ng kanyang ina. I thought, wala na ito. Saad niya. I kept it. Why? Naupo ito sa kanyang tabi. Because I know the time will come that I would give it back to you. Thank you. Pinakatitigan ni Clarissa ang diary ng ina. Unable to say anything, Zeus caressed her face.
Inipon nito ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Thank you for finding your way back to me, sweetheart. Because you show me the way, Zeus. She smiled to him lovingly. And I promise to do the same, sweetheart. Mawala man ako, hahanap-hanapin ko ang daan pabalik sa'yo. Agad na paayos ng upo si Clarissa. Hey! We just got married. Anong wala ang sinasabi mo? I just want you to know how much I love you. Only you, Clarissa Olivares. He then sealed his promise with a kiss. Marahan na pumasok si Lucio sa silid ng kanyang mga magulang. And again, sa maraming pagkakataon na hindi na niya mabilang, he found his mother looking at their wedding picture. Nakaupo si Clarissa sa silya sa may balkonahe ng silid ng mga ito. Sa kamay ng ina ay ang picture frame ng kasal nito at ng kanyang abang si Zeus Olivares. Unti-unti ay nilapitan niya ang ina sa kinaroroonan nito. He was about to go to Olivares Manufacturing Corporation, ang kumpanyang pag-aari nila. Ngunit lagi na ay hindi siya makaalis ng bahay na hindi man lang sinisigurong maayos ang kanyang ina. Ma, you skip your meal again. Punan niya sa ina nang tuluyang makalapit dito. Nakatayo siya ilang hakbang lamang mula sa kinauupuan nito. She just looked at him momentarily then. Her eyes went back to the picture frame he was holding. Ni hindi ito nagbigay ng tugon sa mga sinabi niya. It has been 6 months since they lost his father. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ito matanggap ng kanyang ina. Ma, come on! Udyok nito pa dito. It has been 6 months and I feel it in my heart, Lucio. He is alive! Putol nito sa mga sinasabi niya. Pinigkas nito ang muling pangungusap ng halos pabulong na lamang. Napatingala si Lucio habang hinihilot ng kanyang batok. He felt a sudden tender pity for his mother. Wagas ang pagmamahal nito sa kanyang ama. Saksi siya, maging ang kanyang kapatid na si Mona. Doon mula ng mga bata pa lamang sila at labis itong nahihirapan ngayon sa biglaang pagkawala ng kabiyak. His father died in an accident. Sa hindi nila malamang dahilan ay natagpuan ang sasakyan nito sa may Antipolo. Ayon sa mga pulis ay malamang nawalan nito ng preno dahil na rin sa sama ng panahon na naging dahilan ng pagkahulog nito sa bangin. Until now ay hindi nila alam kung bakit patungo ito sa Antipolo, but they were sure na sasakyan ng ama ang natagpuan sa pinangyarihan ng aksidente. Some of his things were still in his car when they recovered it. Bakit nyo masyadong pinahihirapan ang sarili nyo, ma? Hindi maiwasang itinanong ng binata. Hapis na ang mukha nito dahil sa kulang na tulog at kain. Hindi na rin niya makita ang sigla na dati ay laging nasa mukha nito. Her mother is on her late 40s now. Ngunit kumpara sa iba ay bakas pa rin ang kagandahan nito. At ngayon, unti-unti ay nawawala ng ningning ang mukha nito dahil sa pagsubok na dumating sa kanilang pamilya. I know! He is alive, Lucio. Nararamdaman ko na babalik siya. Puno ng pag-asa nitong Saad. Nilapitan niya ito at humalik sa noo. As much as I want to stay with you, ma, I had an urgent meeting. Ipapahatid ko ang almusal niyo dito and please, promise me that you will eat. Tuluyan na siyang lumabas sa silid ng mga ito at nagbilin sa katulong na hatiran nito ng almusal. Alam niya kung bakit kumakapit pa rin ang ina sa pag-asang buhay pa ang ama. There was no body found. Naiwan ang sasakyan nito sa bangin kung saan iyon nahulog, ngunit walang Zeus Olivares na natagpuan. Find your way back to me, Zeus. Just like you always promised to me. Lumuluhang sambit ni Clarissa habang nakatitig sa larawan nilang mag-asawa. Pagdating sa Olivares Manufacturing Corporation ay tuloy-tuloy si Lucio sa pagtungo sa kanyang opisina. Since the loss of his father 6 months ago, he was the one who took charge of his position. Bilang panganay sa kanilang magpipinsan ay siya ang namamahala sa kumpanya ng kanilang pamilya. He is 26, should be enjoying his life but because of the tragedy that they faced, ay napaaga ang pagharap niya sa mga responsibilidad hindi lang ng kumpanya, kung hindi maging sa kanilang pamilya. Ang kanyang bunsong kapatid na si Mona na ngayon ay 25 na ay nagtatrabaho na rin sa OMC.
kasama ang pinsan nilang si Alea, ang anak ng Uncle Vince at Auntie Sarah nila. But compared to them, Alea is into music, kahit hindi rin ito humahawak talaga ng mataas na posisyon sa kumpanya. Sapat na dito ang tumulong paminsan-minsan sa ilang paperwork sa opisina. While his cousin Gail, the son of his Uncle Paul and Auntie Bea, chose to work at Healthwell Company, kumpanyang pag-aari ng ama nito, kaya wala siyang ibang mapagpipilian kung hindi ang mamuno sa isang napakalaking kumpanya ngayon. He was walking towards his office at malayo pa lang ay nakita na niyang tumayo mula sa mesa nito ang sekretarya niyang si Janelle. Bitbit nito ang isang notebook at ballpen bago sumunod sa kanya sa loob ng kanyang opisina. He took off his coat at basta na lamang iyong isinampay sa sandalan ng kanyang upuan. Kailanman ay hindi na siya nasanay na magsuot ng ganoong damit. He was more comfortable with just a t-shirt and jeans. But since he is acting as the CEO of this big company, he does not have a choice but to wear those stuff. Naupo siya sa kanyang swivel chair habang ang kanyang sekretarya ay nagsimulang ilahad ang kanyang schedule sa araw na iyon. You have an appointment with Mr. Ramos that will start in 20 minutes, sir. Also, a lunch meeting with the staff of production of OMC, and at 4 o'clock, the stocks from abroad will arrive. You have to see it with Mr. Valeriano. Tukoy nito sa pinsan niyang si Gail. Pagkatapos nitong magsalita ay tinitigan siya ng dalaga. He was still waiting for his next schedule while tapping his ballpen on his table. Ngunit wala nang idinagdag pa ang kanyang sekretarya. Nakatayo na lamang ito sa kanyang harap na wari bang naghihintay ng iba pa niyang iuutos. And where is my schedule of having a dinner with my secretary? Maya-maya ay wika niya nang nanatili na itong walang imik. Napansin niyang napalunok ito dahil sa kanyang tinuran. That is not included on your schedule, sir. Sagot nito nang may diin ang pagkakabigkas ng sir. Tumayo si Lucio at umikot sa harap ng lamesa. He sat at the edge of the table facing her. How come na hindi? As far as I remember, I appointed it. Tukso niya dito. I am not going with you. Wika ni Janelle na pilit nakikipaglaban ng titigan sa kanya. Inilapit niya ang mukha sa dalaga at masuyong hinawakan nito sa baba. Who is the boss, Janelle? Matagal bago ito nakasagot. Nababanaag niya sa mga mata nito ang inis na pilit ikinukubli. Ngunit ang mga mata nito ay hindi bumibitaw sa pakikipagtitigan sa kanya. You! She answered in almost a whisper, her eyes looking straight to him. Bigla ay nabitawan nito ni Lucio for some reason. He found her answer so sensual and he wondered, would she whisper his name as sensual as that if he takes her to bed? Napamura siya sa naisip na agad bumalik sa upuan niya. Carnal thoughts filled him in such an early hour and that was because of his secretary. Then, you should add it, Janelle. We are leaving at 7 sharp. Pinatatag niya ang tinig para hindi mahalata ang ginising nitong init sa kanya. Pero, tapos na ang oras ng trabaho ko sa oras na yun. Protesta nito. Have you heard of the word overtime, babe? Tumalim ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Alam niyang nagpipigil lamang ito ng nadaramang inis. Maya-maya pa ay walang paalam na itong bumalik sa sariling mesa. Sinundan na lamang ito ni Lucio ng tingin habang nanggagaliiting lumabas ng kanyang opisina ang dalaga. Sabado at dahil walang pasok sa OMC ang kumpanyang kanyang pinapasukan ay nagpasya si Janelle na umuwi ng Antipolo. Naabutan niya ang ina-inahan na si Catherine na naglalagay ng pagkain sa tray para dalhin sa silid ng mga ito. Hi ma'am, bati niya dito pagkalapit niya sa kusina. How was our plan going, Janelle? Tanong nito. Ang akmang paghalik niya sa pisngi nito ay nabiti ng makaramdam ng lungkot. Mas nauna pa nitong kumustahin ang mga plano nito kaysa sa kanya. It was fine, ma'am. Alanganin niyang tugon. The plan that she was referring was the last thing that she wanted to do if possible. Really? That is nice. Nangiginti nitong sagot. Where is he? Tanong niya dito saka binalingan ng pagkaing inihanda nito. Alam niyang para sa taong iyon ang mga pagkaing nasa tray. Suit yourself, Janelle, and bring this to him. Nasa silid siya. May kailangan lang akong tawagan.
Anito bago lumabas ng komedor. Napapabuntong hininga na lamang na binitbit niya ang tray ng pagkain bago tuloy-tuloy na umakyat ang silid ng inainahan. Pagkapasok ay lumingon sa kanya ang lalaking nakaupo sa kama. Lumapit siya dito at inilagay sa ibabaw ng night table ang tray ng pagkain. 6 months na itong nasa kanila dahil na rin sa plano ng kinikilalang inang si Catherine. Hanggang ngayon ay wala itong maalala dahil sa kinasangkutang aksidente. Kahit ang pangalan nito ay hindi nito maalala. But Catherine gave him a name, Zero. But Janelle knew him. She knew him very well. Sinuri niya ang sugat nito. Unti-unti ay gumagaling na iyon ngunit ang alaala nito ay hindi pa rin bumabalik. Naupo siya sa tabi nito nang hindi ito nagsasalita. I will bring you back to them. Hindi ko pa alam sa ngayon kung paano. Maraming bantay sa labas si Mami pero pangako, hahanap ako ng daan para ibalik ka sa pamilya mo. Sukat sa sinabi niya ay agad nitong nasapo ang ulo. Wari bang bigla ay may iniinda itong sakit? Are you okay? Tanong niya dito. Mawala man ako? Hahanap ako ng daan pabalik sa'yo. He remembered he told this to someone. Parang siramprakang paulit-ulit iyon sa utak niya. I just want you to know how much I love you. Only you, Clarissa Olivares. Clarissa? Narinig ni Janelle na sambit nito. She was stunned on what she heard. You can remember?